Kung kayo po ang tatanungin, Prof, kailangan pa ba ng Mm. UA? Kailangan pa ba ng Hindi po. unprogrammed Ang appropriations? posisyon ko diyan dapat ay i-abolish na yung unprogrammed appropriation para nawawala yung discretion na magsingit at mag-prioritize sa mga kung ano-anong proyekto at para yung mga items na napakahalaga ay talagang nasisigurado nating may pondo. Imaginein mo yun for the past years, AFP modernization, budget para sa health at edukasyon ay hindi na prioritize at ang mga flood control projects ang nasiguradong may pondo. Ayaw natin ng gano'n ano. Kaya tingin ko po pwede na dapat at sana madeklara ng Supreme Court na unconstitutional itong unprogrammed appropriation na 'to at, maging strikto sa pag-identify at paglilimita ng budget. Dahil alam niyo po isa pang consequence, sorry kailangan kong banggitin 'to, Go isa ahead, pang Prof. consequence kapag hindi nakokontrol ang budget ay nagkakaroon tayo ng napakalaking utang. At napakalaki na po ng utang natin ngayon, 18 trillion pesos na. At, yaan yung isang measure diyan na binanggit ay yung dapat debt to GDP ratio 'no, na dapat ay nalilimitahan lang 'yan sa 60% ng total GDP natin. Yung utang natin ay dapat 60% lang ng GDP natin. Ngayon ay nasa 63% na tayo. Nung nagsimula ang Marcos administration, kasama sa mission nila na dapat pababain ang utang kasi lumobo yung utang natin nung panahon ng pandemya, eh, 'no. Mm. Pero sa halip na makontrol ang utang, ito ay naging palaki ng palaki ng palaki. Alam niyo po ba na sa budget natin, do sa 100% ng budget natin, halos 40% na ng budget natin ay pambayad lang ng utang. So kung 40% ng budget ay pambayad ng utang, tapos mga around 40% ng budget din ay para sa pangpasweldo ng mga tao sa gobyerno at yung daily operations, no, bayad sa renta, kuryente, etc. Parang bahay din ng gobyerno, may mga regular na gastos eh. Oh, magkano na natira diyan para sa investment sa ating mga mamamayan, para sa edukasyon, sa kalusugan? Mawawala na. So kung palalakihin natin ng palalakihin ng utang, mawawalan tayo ng budget for development para sa human capital, sa edukasyon, sa kalusugan, sa mga tunay na infrastructure na kailangan natin. So kung ganyan at patuloy ang mangyayari, anong kakahinatnan natin bilang mga Pilipino? Ito po yung binanggit ni Ma'am Winnie Monsod. Ano yung katayuan natin sa ASEAN? Tayo yung pinakakulelat in terms of life expectation. Bakit? Ibig sabihin mas maikli yung buhay ng mga Pilipino kaysa sa mga kapitbahay natin sa ASEAN dahil sa quality ng life. Wala tayong quality healthcare. Yung quality ng edukasyon natin ay napakababa, hindi sapat para makahanap tayo ng disenteng hanap buhay. Yung kapaligiran natin ay napakadumi na nag-expose sa atin sa mga sakit. At kung magkasakit naman tayo, ay hindi tayo makapagpagamot dahil palpak ang ating health system. Yan ang outcome kapag ang pera ng bayan ay kinukurakot ng mga politiko natin. Kaya kailangan po talaga nating bantayan at maging involved sa mga ganitong issues. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kami mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.